Maligayang panonood pong muli. Ito nga pala yung ating keycard switch na sa ngayon meron tayong magnetic contactor. So dati yung wiring natin is ito lang. Tinesting natin to para malaman natin yung pinaka basic na function nito. Yun yung ating previous video. Tapos ngayon lalagay natin siya ng magnetic contactor. So itong ganitong setup ay usually ginagamit to sa mga hotels, ganyan. O pwede rin sa ating mga tahanan, yan. So kapag gagamit na tayo ng magnetic contactor, ibig sabihin pwede na tayong mag-load yan ng mga matataas na load. Depende sa rating ng ating magnetic contactor, pati yung sa ating circuit breaker na gagamitin. So ito meron tayong ibibigay na diagram nito. Tapos yung pinaka setup nito na, ang mangyayari nito, yan, on natin to, yan, iilaw yung ating keycard switch. Tapos dito on natin, yan, wala pa siyang power. Once na insert na natin tong card, yan, saka pa siya magkakaroon ng powers. Tapos syempre, kontrolado yan ng ating switch. Yan. So baliktad lang yung orientation nito kasi nga 3-way tong gamit natin nito. Serve as single switch lang natin yan. Tapos syempre, powered na din yung ating outlet. Yan. Tapos kapag okay na yan, halimbawa ito turn off nyo na yung inyong o aalis na kayo ng inyong kwarto o bahay. So syempre huhugutin nyo lang tong inyong keycard at meron siyang delay na 30 seconds. Kahit na hindi natin halimbawa nakalimutan nating i-off yung ating mga ilaw, yung mga appliances na nakakonect sa ating buong kwarto o buong sirkito, ay automatic na po yung magto-turn off after 30 seconds delay ng ating keycard switch. Importante lang isuhugutin nyo tong inyong card. Tapos syempre pagkalabas nyo at least meron pa tayong oras na maliwanag pa yung dadaanan natin. So yan, simulan natin yung ating wiring. Yan, yung setup nga pala natin ay nakadesign to sa isang 20 amperes na single circuit breaker. Although pwede namang maramihan, so depende lang po sa inyong setup. Pero ito sa atin ay 20 amperes na circuit breaker, 3.5 mm na wire, at dapat yung ating maximum load nito ay hindi lalagpas ng 80% ng ating capacity ng ating breaker at yung ating wire, which is up to 16 amperes. Ganon din yung ating itong ating magnetic contactor, ito ay 32 amperes maximum rated load. So napaka basic lang ng wiring diagram nito. Meron tayo ditong line 1 sa gitna, tapos ito yung ating line 2 or neutral. Tapos itong output na pula rin, naka color coding, ito yung pinaka switching nya. Once walang power na ibibigay yung ating switch, automatic open to. At kapag meron na siyang na-insert na card, magko-close to at magbibigay siya ng supply voltage. Ito yung ating pinaka-diagram. Yan, ito yung ating card switch. Yan, meron tayong line 1, ginawa natin para sa ating switching. Tapos itong line 2 natin. So kung line to line kayo, yan. Ito, line 1 and line 2. Tapos kung line to neutral, is ito rin. So swap nyo lang yung inyong line 2 sa neutral wire. Tapos itong ating A1 and A2, ito yung sa ating magnetic contactor. So hindi po tayo malilito dyan kasi meron niyang label. Make sure nyo lang na kung 220 volts yung ating supply, yung coil ng ating magnetic contactor ay dapat akma din. 220 volts din dapat kasi meron ding mga lower voltage rating nito. Yan. Tapos syempre ito yung ating power contacts ng ating magnetic contactor, line 1 and line 2. Ito na yung magiging power circuit natin. Ito na yung magiging pinaka switching para sa ating mga load, which is ito naman yun. Yan, ito. Yan. Ito yung pinaka switch nya. Ito yung ating high current o heavy duty na switching. Tapos meron naman yan ditong nakataging. Yan. Line 1 and line 2. Yan dito sa baba. T1 and T2. So natanggal lang yung label dito. So dito na tayo maglalagay ng ating load sa T1 and T2 terminal. So yan po.
Yan, napakadali lang niya. Sundan nyo lang yung ating pinaka-diagram. So sa actual, ito na po yun. Ito yung ating line 1. Yan, itong papunta na ito sa ating A1 ng ating magnetic contactor. At itong itim naman, yung ating line 2 or neutral sa ating A2 terminal. So yan, mawire na natin. Ito yung ating coil. Bali, ito yung ating control circuit. So yan na siya. Double check nyo lang kung hindi siya lost contact. Tapos ito syempre yung ating supply. So pagsasabay na rin natin yung supply sa ating magnetic contactor. So lalagay na natin dito yung ating line 1 and line 2 terminal. Ayan po. Ito yung ating control circuit. Ito naman yung ating power circuit o yung ating power wiring supply. So dito pagsasamahin na natin to ating wiring. Yan. Para sa ating line 1 and line 2 terminal power supply. So ngayon po para sa ating load, yan, simpleng-simple lang, napaka-basic na setup. So rekta na natin yung ating outlet sa ating terminal 2 and terminal 1. So yan, or yung ating line 1 and line 2 na wire. Yan dito. Tapos ganun din yung ating bulb. Pinagkaiba lang yung ating line 1 sa papunta sa ating bumbilya ay dinaan lang natin yan sa switch. So yan po ay sample na ating setup na ganito. So pwede nyo maramihan na bumbilya basta hindi siya lalagpas sa kapasidad ng ating buong sirkito. Pati din yung ating outlet, pwede nating dagdagan yan. So dito lalagay na natin. Siyempre dito yung output niyan sa T1 and T2 terminal. Yung ating outlet, pati yung ating yan, switch sa ating bumbilya. So pagsasabayin na natin to. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment lang po sa ating comment section. At pwede din po kayong mag-message sa ating FB page. Yan, pwede po kayong i-assist doon sa kung meron kayong mga iba pang clarification, pwede kayong mag-message doon at mag-send na mga pictures or kung ano man na gusto nyong i-inquire sa atin. Yan, pa-search nyo lang po yung ating FB page na Electrician's Guide. Yan, Electrician's Guide po yung ating FB page. So, yan na siya. Tapos, syempre, napaka-basic nang. Marami na tayong videos sa mga ganito. So, ito ay for overview ng isang setup ng isang keycard switch. So, yung line 1 natin, dinaan sa ating switch. Ganun lang kasimple. Kinat lang dito. Yan. Pinuto lang yung wire o parang pinuto lang kung in layman's term. Yan. Tapos, nilagay sa switch para magkaroon siya ng control. Tapos, itong ating line 2 ay rekta na yan sa ating ilaw natin. Yung dalawang terminal ng ating socket. So, ganun lang po siya kasimple. So, gaya ng ginawa natin kanina, testing natin ulit. So, yun po. Double check to lang. Tapos, kung okay na, pwede nyo rin i-testing kung merong mga shorted, ganyan. So, marami na po tayong mga tutorial sa mga ganyang checking. Check nyo lang yung ating channel playlist. So, once turned on, kita nyo yung ating LED indicator. So, insert nyo natin yung card. Yan. So, naka-on yung ating switch. Yan. Kasi nga kanina, pag off natin ay hindi natin to in-off para matesting. So, yan. Pwede na tayong mag-control dyan. Tapos, syempre, yung ating outlet ay automatic power na rin yan. Yan. So, yan na po kadali. Yan. Gusto nyo mag-practice or mag-set up ng ganitong klase na connection. Yan. Follow nyo lang yung ating diagram at saka yung ating wiring guide. So, ganun din.
Yung ating delay niyan once na hinugot natin to is 30 seconds. So, pwede nyo i-double check. Hintayin nyo muna kung talagang namamatay siya para masiguro nyo, or kung hindi man, kung 30 seconds is saktong-sakto lang din naman yan. Saka tayo pagkakalabas na ating kwarto o bahay, makikita naman natin yan kung talagang na-off siya. Kasi nga sa ilaw pa lang ay makikita na natin yan within 30 seconds. So kung meron kayong ibang katanungan, feel free to comment po. At saka paki-like, share, and subscribe naman sa ating munting channel. Thank you po sa panonood.